Hello mga kabaslag, welcome po muli sa panibago nating vlog. Good morning sa inyo. Kagagaling lang natin dito sa Pagray Antipolo. Nag-pick up ako ng foldable table. May nag-rent sa akin na events place dito sa Pagray. 5 foldable table. Meron akong nakita ngayon na plano ko rin pasukin pagka nagka-budget or nagka-luwag-luwag tayo. Yun na naman yung papasukin natin na rentable na naman. Meron akong nakitang foldable na wooden chairs. Ang ganda rin nung business na yon kasi related din sa ating business na tables and chairs rental. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kabaslag ay ang pinagkaiba ng Tiffany chairs rental and foldable wooden chairs rental. Ano yung mas maganda ron? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, baka po pwedeng pahingi naman ng like dyan, share at comment. At kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo yung ganitong topic, baka po pwedeng pakisubscribe na rin yung ating channel at click na rin yung notification bell button. Ayan guys, pagkakaiba ng foldable wooden chairs sa Tiffany chairs na for rent. Yung Tiffany chairs, mapapansin niyo, makikita niyo more on bakal yung pinaka-frame niya. Matibay talaga din yan at saka elegante rin yan. Social kapag Tiffany chairs ang gamit niyo. Kadalasan ng Tiffany chairs, ginagamit yan sa wedding. Pero may mga gumagamit din yan sa ibang occasion, gaya ng birthday party, mga debut. May mga gumagamit din yan. Pero kadalasan talaga, wedding ang gumagamit ng Tiffany chairs. May iba't ibang color yung Tiffany chairs. Merong silver, merong gold. Kasi yan talaga ang kadalasan na kulay na ginagamit. At meron ding white niyan. Ang parent ng ganyan, mga kabaslag, nasa pinakamababa na dyan yung 50 pesos, may nagpaparent niyan. Pero hanggang 80 pesos, ganyan ang rent ng Tiffany chairs. Sa Tiffany chairs, bukod doon sa frame niya na metal, ay yung inuupuan niya ay kutsyon. Yung naman sa foldable wooden chair na nakita natin, ang nakita ko kasi kanina, white color. Pero meron din siguro ibang color niyan, gaya ng gold and silver. Kasi minsan, depende rin kasi sa theme ng may okasyon, kung anong kulay. Kaya, yung nakita ko kanina, white. Ang parent ng foldable wooden chairs, 80 pesos. Siguro dahil sa bago pa lang, kaya ganun ang presyo ng parent. Siguro pagka lumuma, doon yung siguro nagbabago ng presyo. Ang frame niya, wood, then foldable siya. Baga natutupi. At yung pinaka-upuan din niya, ganun din, leather with foam din, malambot din yung upuan. So, sosyalin once na ganun yung nirent na chairs. So, meron din yung katerno na table, foldable table din na wooden. At kung ano yung kulay ng chair, yun din yung kulay ng table. Kadalasan yan sa garden wedding, kung maganda kitaan, yes, maganda kitaan nun. Kasi imagine mo na lang, kada isang piraso, 80 pesos. Kung i-compare mo sa parenta ng chair na monoblock, magkano lang parenta? 13 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 25 pesos, pinakamahal. At pagka marami, ang bigat. So yun, kung marami man, ang nirentahan sa'yo, okay lang, sulit naman ang kada buhat nun. Kasi bubuhat ka, 80 pesos, pagpalagay na lang natin, 50 pesos ang isa, panalo pa rin, di ba? Pero siyempre, medyo maselan din talaga yon kasi imaginein mo naman yan pagka nabasa. Di ba, wooden yun eh. Pagka umulan, hindi agad naligpit. May tendency na mas madaling rumupok ang kahoy pagka lagi nababasa. Kahit naman sabihin natin na bakal, Tiffany chairs, pagka lagi rin nababasa, posibleng kalawangin. Kasi kung gagamitin sa mga garden wedding or sa mga garden area, posible rin talagang mangyari yon.
isa pang nakita ko doon, talagang maselan kasi once na may bata na binutas yung chair mo, hindi mo rin masasabi kasi pagka nabutas, malaking talo. Kasi ang price ng ganyang klase ng chairs, libo din yan. Siguro makakabili ka lang ng mura-mura niyan kung second hand. Pero pagka mga brand new, mahal talaga. Pero kung ganun man, okay lang, sulit naman ang presyohan once na na-rent yung ating mga ganyang klase ng mga rentable chairs. Ano ang mas maganda? Foldable wooden chairs or Tiffany chairs? Sa akin, parehas siyang maganda. Kasi parehas malaki ang halaga ng parent ng bawat isa. Di ba? Ang nakita ko lang, meron silang kanya-kanyang disadvantage at advantage. Example, yung advantage ng wooden chairs, pagka dineliver mo, ang ganda kasi masasalansan mo siyang maigi dahil sa foldable siya. So, ang daming mailalagay. Ganito kalaking sasakyan ang dala mo. Ang daming maisasalpa kasi foldable. Talagang ma-maximize mo yung espasyo ng sasakyan mo. Yung Tiffany chairs, medyo may mga space talaga dyan as masasayang kapag Tiffany chairs talaga yung ano mo. Kumbaga, pag marami kang Tiffany chairs o marami na rent sa'yo, kailangan balikan mo yun or kailangan mo ng another na service, another na truck na gagamitin. Unlike sa foldable wooden chairs, same yung bilang ng nirent pero kaya isang hakutan lang ng foldable ng wooden chairs. Ang disadvantage naman ng wooden chairs, ang disadvantage dun sa Tiffany chairs, syempre, kahoy siya, mas maiksi ang itatagal ng foldable wooden chairs compare sa Tiffany chairs. Kasi sa Tiffany chairs, syempre, metal o bakal, mas matagal yon. Kapag may kinakalawang, pinturahan mo ulit, okay na naman siya. Yun yung advantage naman ng Tiffany chairs. Kahit na sabihin natin na pagdating sa deliver, medyo disadvantage niya pagdating sa espasyo. Kasi hindi mo ma-maximize yung space ng sasakyan mo kapag Tiffany chairs ang ginamit. Kapag mayroon ka talaga nung klase ng unit na pinaparenta, napakaganda talaga nun. Medyo bibihira din kasi yung nagpaparent ng ganyan dahil sa malaki yung puhunan. Pero marami rin naghahanap niyan kasi yung mga may kaya sa buhay, siyempre gusto niyan yung magarbo din, gusto niyan yung elegante, gusto rin talaga niyan. May kaya naman sa buhay, kayang bumitaw ng malaking pera, magre-rent talaga yan ng magandang klase ng tables and chairs. Kaya napakaganda niyan kapag mayroon parenta ng tables and chairs. Kaya yan ang plano ko sa susunod na ipundar. Ayun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog at sana nagustuhan ninyo itong aking vlog ngayon at thank you ng marami sa panonood.